VP, on a completely different matter, the lead counsel attorney Nicholas Kaufman made mention that he is appealing or he's waiting for the government of Bongbong Marcos. Oo, iyan mga kababayan. Iyan ang dapat i-explain ni Kaufman. Bakit kailangan pang makipag-usap kay Bangag mga kababayan? Appeal pa ha? Tapos sabi ng palasyo mga kababayan, ibigay niyo muna ang request. To schedule an appointment for him to negotiate because he wants the immediate return of your father. Alam ba yan ni PRRD? During that time today Okay, daw. lang yan. What is your, can you weigh in to this statement of Attorney Nicholas Kaufman? Is that possible or should we ask this question na lang kay Attorney Kaufman? I think it is best if we ask Attorney Nicholas Kaufman to explain, no? Kaya nga, andun ka na Alvin, bakit hindi mo tinanong na why? Twice na yun mga kababayan, sinabi ni Kaufman. Why? Why? Delilah. Tanungin mo na, ICC ba judge si BBM? His statements, kasi I cannot speak for him and I cannot say kung ano yung, I cannot say what his plans are. Thank you, VP. But do you think alam yan, BBM will allow him back? I cannot speak for BBM as well. So. CIA, sino tanungin mo? Ha? Sino? Ha? Sino ka CIA. CIA, holo. VP, ngayon lang Baka may kinalaman, ano. nagdemanda si Yorme, Mayor Isko, kay Congressman Chua regarding sa mga flood control. What's your opinion at saka would you encourage other mayors na i-demanda yung mga congressman nila na merong mga palpak o ghost project? Yes, oo. Trabaho ng ano yun, trabaho ng Commission on Audit na mag-imbestiga kung meron silang makita na anomalya sa mga projects, no? So, based on their audit or based on investigation sa DPWH, kung hindi man, dahil sila yung iniimbestigahan based on NBI or special committee ng DOJ na mag-imbestiga, dapat talaga pagpanagutin yung mga public officials at yung mga contractors ng ghost projects at ng substandard projects dahil delikado yun sa mga mamamayan. At saka, huwag tayo tumigil sa flood control projects dahil noong Tip of the iceberg lang yan mga kababayan. Ang dami pang dapat imbestigahan. Ang likod. Noong 2024, last year, nagsabi na ako sa school building program pa lang ng Department of Education, pinaghati-hatian na ng members of the House of Representatives, pero walang nag-react. Hanggang ngayon, walang nagsasalita. Bakit may tumigil sa likod, Nakatingin kay VP Sara mga kababayan. Bantayan nyo si VP Inday, ha? Tumigil? Di ba no loading and unloading dyan? Nakahinto mga kababayan, nakatingin dyan, Sina VP Sara, nakatalikod pa naman si VP Inday mga kababayan. Walang nag-iimbestiga. Hindi lang naman flood control So, kung gusto, kung seryoso talaga. Ayun na. Malis na mga kababayan. Ang administrasyon sa paghabol about sa corruption. Tingnan nila yung buong budget ng 2024 at ng 2025. At hindi lang yan, huwag tayo tumigil dyan. Sagutin yung mga blanco doon sa budget. Madami pa tayong questions. So, hindi lang isampal kay BBM hindi lang flood control. Lahat. Since ma'am you have information dun sa dati kayong Deputy Secretary, are you willing to appear sa Senate hearing ni Marcoleta para ilgar itong mga humingi sa inyo noon ng proyekt ng parte sa si Marcoleta, ang hearing niya mga kababayan, focus muna sa flood control. Siguro later, kapag dadating na mga kababayan sa iba pang mga info. Hindi naman sila humingi ng parte sa amin Kasi diretso nilang kinuha yung budget. Diretso nilang kinuha ang school building program, ang SBP, at pinaghati-hatian nila sa loob ng House of Representatives. At diniretso nilang inattach yung listahan nila doon sa GAA version, House version ng GAA. At inakyat nila sa Senate. In fact, during the Senate hearing ng Department of Education, lumabas yun at tinanong yun ni Senator J.V. Estrada. Pero nung nagsabi kami, at alam yun ni BBM, wala naman siya reaction So, pagduda kung bakit bigla ngayon. Sila lang din ang babangag mga kababayan. Meron tayong
investigasyon sa flood control projects. Kung seryoso talaga sila. Oh, for the show. Sabi ni Baste, mga kababayan, for the show lang. Tapos sabi naman ni Claire Castro, manood ka na lang. And si BBM, alam niya yan. Kasi governor siya Ay, dati. nako. Mayor ako dati. Alam nating lahat kung ano yung anomalya, ano yung korupsyon sa budget ng gobyerno, sa projects ng gobyerno. Buksan lahat ng investigasyon. And ma'am, any comment kung sa latest na sinabi ni BBM na lifetime check daw ang mga official? Kasali si BBM at mga cabinet members, mga kababayan. Ang daming naging milyonaryo, bilyonaryo daw. Nakapagpatayo ng mansion agad-agad, 1 year pa lang. Oo, dapat lang. Dapat lang. At hindi lang yung elected public officials ha, pati yung mga appointed Appointed cabinet members, public mga kababayan. officials. At hindi lang yung mga Ang tanong, sino? Baka sila lang din. Lukuhan na naman yan, mga kababayan. Sila lang din ang magla-lifestyle check. yung on the surface na sasabihin natin kung ano yung nakalagay sa salin. Dapat deep dive. Kung sino yung mga dummy. Ilabas yung mga dummy ng mga public officials. VP, kung may pagkakataon kayo ngayon, paano nyo haharapin itong problema ng korupsyon, lalong-lalo na sa infrastructure? I'll cross the bridge when I get there. Yan yung sinasabi ko kanina na ayoko magbigay ng libreng advice. Oo. Bahala si BBM. Oh. Bumaba muna siya sa pwesto. Papalit si VP Sara Duterte bago Dahil sasabihin na naman nila, mga kababayan, na ano ka, si Duterte, hindi rin naman pakikinggan, mga kababayan, ni BBM yan, di ba? Sa administrasyon, panoorin na lang natin sila sa circus nila. Circus! Panoorin na lang natin sila sa kanilang zarzuela. Sarsuela ng politika. Corruption, tapos flood control lang. Ang daming projects sa gobyerno, hindi lang flood. Ang dami-dami. So, yun. Yan lang po. Okay. At, kailangan ko magpasalamat. Unang-una sa inyong lahat. Ang aming pamilya po ay nagpapasalamat sa inyong lahat. You're Nandito welcome. kayo sa Hague. Yung iba, hindi taga Netherlands. Meron pang galing sa malayong New Zealand. Napakalayo na lugar. Pumunta dito. Nandyan Papasalamat pa si Banat Bay na taga Pilipinas, mga kababayan. At sana all makapunta. kami dahil unang-una, sigurado kami, yung dasal ninyo araw-araw, ang laking tulong nun sa sitwasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yung pagpapakita ninyo ng suporta sa kanya, kanina nabanggit sa kanya yung mga tao na nandito, yung mga personalities na nandito. We mentioned you, and then he smiled kasi noong nasa Davao siya, nanonood siya ng mga content at mga Si vlogs Banat mo. Bay. So, nagpapasalamat siya at nagpapasalamat kami lalong-lalo na mga Napanood kaya tayo ni Tatay Digong, mga kababayan, mukhang hindi. Si Banat Bay, laging pinapanood ni Tatay Digong. mga anak niya sa tulong ninyo sa kampanya, sa tulong ninyo, sa dasal ninyo at sa pagpapakita ninyo ng suporta sa kay Pwede ba dating ako si Pangulong Anton Duterte. SMNI? Yes. Last question. Oo. Anong question Ayoko mo, na magbigay ng Anton? libreng legal advice. Ayoko na magbigay ng libreng legal advice at professional advice sa administration, ha? Bahala na sila sa kanilang buhay, mga kababayan. Apparently, hindi alam ni BBM ang anong gagawin. Ano nang gagawin atin? Ganyan na lang siya. Dahil wala na tayong aasahan sa administrasyon na ito. Wala na tayong aasahan sa administrasyon na ito. 2028 daw. Sa September 23, ano ba yung aasahan daw ng mga Pilipino? Wala pa tayong, antayin na lang natin ang announcements ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ang pagkakaalam Meron bang ko ano? ay meron tayong pagtitipon sa pagtitipon. 21 at Ano 20. sa 23? 20 at 21. Dapat 23. 20, We have- 21, tatlong araw na. 22. Actually, ma'am, it's from 19 to the 24th. 19, 20, 4 21, days. 22, 23, 24. Okay, 19 6 days. Okay. September. So merong pagtitipon ang mga Filipino sa dito sa The Hague
September 19 until September 24. 26 yan. So, yun yung mga mangyayari sa We will also buwan ng have the September. exhibits, ma'am, also. We will reinstall the exhibits that Yes. sa Landban. Okay, sige. Okay, sige. Si Baste, hindi nakapagsalita. Bakit hindi tumatawa si Baste, mga kababayan, All the exhibits. Maraming salamat Maraming salamat sa suporta ninyo. And sa 20 and 21, meron din sa Japan. Malaki yung hinanda ng Japan din. Filipino community sa Japan. September 20 and 21. Nagpapasalamat Ang daming mga ka-DDL sa Japan, mga kababayan. Saludo kami sa taga-Japan. kami na hindi kayo bumibitaw. Yes. Maraming salamat. Hanggang sa dulo. Hanggang sa dulo. Ang tanong, Worldwide malaki rin ba dito ba, sa kababayan? Netherlands? Malaki rin ba? Yes! Sigurado kayo? Thank you, VP. Opo, salamat. Oras Thank ba you. for TikTok? Yes. Oo. Doon po ang So, di rin na mo kayo para kausa lang sila magpa-picture. You stay here? Pictorial na mga kababayan. Anong masasabi niyo dito? Post your comments below.